Wala pa po sa ngayon kasi inuna niya yung bahay nung family niya, ako rin. Sa mom. Ay nako. Siyempre ako inuna ko rin yung sa family ko. And inuna namin yung mga business. Kasi ang hirap kapag bumili ka ng bahay tapos wala na kami makain. Tapos, since taga Maynila kami, ang mahal po ng bahay sa Maynila. Talaga naman, yung parang yung lote mo lang na ganito. Sobrang mahal na. Saan kayo titira? So, bubukod na ba kayo agad? Kaya po talagang sobrang ipon pa kasi hindi pa namin kaya bumili ng dito po. Hindi namin kaya po na mag-province na mas mura sana yung bahay po doon, di ba? May bahay na agad na maganda rin po. Kasi syempre travel kasi so magre-rent muna kayo? Ano po muna, ipon po muna. Eh, saan kayo tutuloy? Saan kayo tutuloy? Sa family mo? Pagkukondo po muna. Ayun. Opo. Explain naman nung nangyari. Actually, sorry po, nung inisip ko rin na bumili ng kondo, kasi sabi ko baka hindi pa natin yung mansion, di ba parang pangarap naman ng mga, lalo na ako, ang tagal ko na po nagtatrabaho, so pangarap ko rin yung may gantong bahay, mansion, ganyan. Nasa, may gwardiya, alam mo yon, sa bahay po ni Kiray. Exclusive. Di ba? Pangarap ko yun. Talaga naman, kahit sino naman. Walang masama. Nagja-jogging lang ako yung wala nakakakita sa akin. Pero, sabi ko nga, baka kondo muna kasi di kaya. Nung tinanong din namin kung magkano yung kondo, parang kasing mahal din ang bahay. Kaya sabi ko, kung magko-kondo tayo at bibili tayo ng kondo talaga, baka 5 na yung anak natin, nagbabayad pa tayo ng kondo. So, kalmahan natin ang mga kaganapan. Kalmado, wala pa kaming bahay po. Wala pa po kaming bahay ngayon, ipon po talaga. Pero Kiray, baby plans. Ilang anak? Siya, gusto na po niya. Gusto ko 7. Ha? Seryoso ba? Agad-agad? Pero totoo talaga, totoo. Kasi 4 kami magkapatid. Tapos parang, nung nagkabahay kami na sarili, hindi ko na nakikita yung mga kapatid ko. So, parang kahit 4 kami, hindi ko na nakikita. So, sabi ko, pag nagkaanak ako, dadamihan ko para lagi may nakikita ako. Ewan ko, pero kasi 31 na po ako ngayon, paano yung 7? Hindi ko po alam. Hindi ko nga po alam kung paano po kakasya yung 7 dito. Pero siya, ilan gusto niya? Kahit ilan naman po siya. Basta gusto niya na magka-baby. Sabi ko lang, relax. Oh, ano daw nangyari sa Japan? Pakikwento daw. Sa Japan, okay. Prenup namin yun sa Japan. And then, itong prenup na ito ay pinili namin because sobrang favorite namin talaga yung Japan. As in, the place, yung tao, yung streets pa lang, picture ka kagad eh. Unang dating namin doon, kala mo talaga, alam mo yon yung mga atat-atat, hindi pa nakakarating sa hotel, nagpa-picture na agad. Pero, pagdating namin doon, actually, pagdating namin full of love. Pagka-uwi, ganda na mga pictures natin. The next day, pagkagising ko, ano to? Bakit ako viral? Anong nangyari? So, nagulat ako. Tapos, yung pagkatingin ko, sa vending machine pala, yung vending machine. And, nakakatawa kasi po, nung shoot namin yung vending machine na yun yung pinaka talaga, promise, kinasiyahan ng mga dayuhan kasi kasi sa Shibuya maraming tao eh. So yung mga dayuhan doon, yung mga iba't ibang lahi, nagsa-stop sa shoot namin parang, wow, mga ganun-ganun sila. Tapos yung mga Japanese, nagtatanong, kasi yung host namin doon sa Japan, half Japanese, half Filipino. So naiintindihan niyo yung mga sinasabi ng mga Japanese. Ang sabi doon ng Japanese, sino daw akong model? Wow! Siguro hindi niya nakita nga kasi yung height ko kasi nakaupo ako sa vending machine, so parang, mukha ba akong model? Parang ganon. So, ang saya lang. Kaya nung nagulat ako nung nag-trending, ano nangyari? Pero sabi ko nga, hindi na sana aabot po na mag-explain po ako kasi ang saya nung prenup namin. Sobrang ganda ng photos namin, ang galing ng videos namin, ang ganda ng makeup ko, na mukha akong nagpagawa ng ilong dun sa mga pictures ko. Kanino idea yung window machine sa'yo? Sa photographer po namin. Okay. Opo. Tapos, kasi naman, ate, paano naman ako akit dun? Parang ang taas din nun, ah. Bakit daw yun naisip niya yun? Wala nang kulang kasi marami ng shoots na nangyari po na gano'n. Okay. Parang hindi siya first time. Kasi may nakita rin ako, actually bago niya pinagawa yun sa akin, nakita ko na po talaga na may mga ginagawa na gano'n. Kasi syempre, mayabang ako, gusto ko mag-prenup sa Japan. So, tinignan ko na yung mga pictures ng inspo,
na mga pictures po sa Japan. Kaya nakikita ko na po yun talaga. Ewan ko, parang trip talaga nila ako. Maraming salamat po dahil sakto po siya sa launching ko. Pero, mayroon po tayong permission sa mga authority po. Kaya, no harm done. Hindi po kailangan mag-worry. And sa mga Filipino and OFW, lalo na sa mga taga-Japan po, pasensya na po kayo. Pero hindi nyo po kailangan na magalit. Tama na po yan. Kasi wala pong naagrabyado or walang nagalit mismo nung nag-shoot po kami. Sino ba nagagalit? Baka naiinggit lang sa'yo, Kira. Sana all kinaiinggitan. Saan ba dito ang kinaiinggitan? Bakit? Paano? Saan? Sa pera mo? Charot. Sana all. Tita Julia, anong pera-pera? Magkano na bang worth ni Kiray? Pero Kiray, pera-pera. Kiray, focus ka na ba sa business or magiging active ka pa rin sa artista? Hindi ko po masabi kasi syempre first love ko yung acting talaga eh. And hindi naman ako mapupunta sa business na to kung hindi ko rin po sinimulan ang showbiz. Hindi ka kilala. Hindi mo pwedeng talikuran ang pagmamahal mo dun sa first love mo. Hindi mo pwedeng talikuran kung sino yung nagpakilala sa'yo. Kung saan ka nakabili ng bahay at kumasenso ang pamilya mo. Pero sa ngayon, hindi ko pa po kaya kasi mahirap po iwan ng business. So wala ka ang dami ko pong tao. Pero so wala kang tinatanggap na guesting lang po. Pero mahirap din kasi magbenta kung hindi na nila rin po ako nakikita. Di ba po? Plus factor mo yan eh. Yun na nga po kasi, swerte ko kasi artista na ako, di ba? Tapos, nag-business advantage na po ako. mo yun. Advantage na po yun. Kaya syempre, gamitin na rin po, di ba? Saka, yung mga guesting, actually karamihan ng mga gini-guesting ko, parang ano lang po talaga, parang para sa products, ganyan. Pag-maintain. Opo, para lang makilala pa rin po yung products ko. Pero mga movie, shows, marami na po tayong natanggihan, hindi po talaga kaya. Hindi sa pagmamayabang ha, pero kasi syempre, hindi naman ako bida dun. Hindi ako pwede mag-inate na, ay, may live go ako. Diba? Na, wala namang CEO dun. Syempre, ako na parang, kilala nyo naman ako, napakakulit-kulit ko na parang, hindi ako pwede mag-tape, hindi naman ako ganun. Saka, hindi naman ako sanay na magreklamo ng mga ganyan-ganon. So, paano kung sinabi, may taping ka ng ganito, ganyan. Hindi na, wala na. Hindi ko, paano tas pag-rush pa sa office, may problema. Alam nga naman po, iwan ko yung taping. Kiray, kailan yung nasira lang ako lalo. Kailan yung pinakahuling malaking kita mo sa live selling? Malaking kita? Yung katulad mong 7M. Siguro po nung nag-launching talaga, sobrang, kasi hindi ako nagla-live nun, pero nakakabenta po kami. Parang, actually, na-misinterpret nga ng mga tao yung interview ko with Miss Karen. Kasi ang sabi ko doon, parang lumabas doon, sinasabi ko daw, 3 million daw yung kinikita ko per day. Okay? Clarify natin yun. 3 million daw yung kinikita ko per day. Ang sabi ko noon, kaya ako nag-business kasi million yung nabibenta ko nung hindi pa ako CEO. Kaya po naisip kong mag-business kasi sabi ko, ay, pwede pala yun. Parang paano kung ako yung may-ari, edi ako yung nakakabenta ng milyon. Pero hindi ako yung nakakabenta ng milyon. Sila parang inassume na nila agad na niyayabang ko na ako yung so sama-sama, 3 million yung kinikita ko per day. Sama-sama yun, yung mga distributors mo. Hindi na lang natakot sa biyayari ang tao na yan. Palong-palo, alam mo yun. Sabi ko yung mga, sige na nga, trip na trip nyo ako eh. Okay lang, sige. Pero at least nakakatulong naman sa products ko yung mga pagka-misinterpret ng mga tao. Kaya Oy, teka pala Kiray, close pa rin pala kayo ni Vice. Tuloy-tuloy ang si di ba nanay-nanayan mo yun eh? Mama ko yun. Ano siya, Ninong? Ninong. Ninong? Ninong. Sino ka partner niya? Kung sino yung partner niya, pwede naman niya isama. Actually, hindi ko pa nami-meet si Kuya Ayon, pero pwede niya naman po isama. Pero, ano yun eh, shuffle lang naman. Kasi random lang naman yung mga ninong-ninang ko. Saka, ninong nga rin namin si Petit, sabi ko, ma, hindi ka pwedeng mag-gown ha. Baka, hindi kami ipakasal ni Father. Ay, si Vice naggagawn Baka yun. po, kasi syempre Catholic eh. So, di ba po, baka, parang just to make sure. Pero kasi si Mama, nagsusuot naman yun tapos half gown, alam mo yun. Pero at least sa pangtakas. Pwede naman ako pants. So. Alam naman natin pag, syempre,
pag-relihiyon. So, syempre, gaano kailangan ka-happy si nating- Kiray ngayon? Ano po? Gaano ka-happy si Kiray? Sobrang saya ko. Tita, sobrang saya ko. Hanggat marami tayong napagtatrabaho, kaya nga dagdag lang din ako ng dagdag ng products ko. Kahit wala pang naibabalik. Alam ko someday, talagang may babalik rin to. I mean, yung pagod ko, yung hirap ko, at least ngayon marami tayong natutulungan. Hindi ko pa iniisip yung ano po. At least hindi naman po, anong tawag doon, te? Hindi naman po lugi. Nababalik lang, tapos sobrang ikot-ikot lang. Parang Break even. invest lang ng invest, break even po talaga. So hanggat marami tayong nabibigyan ng work, ikot-ikot-ikot, pag okay na yun. Kaya hindi ko po masabing successful, stable. Ang layo ko pa po sa mga salitang ganun. Pero do you think you have found your calling? Parang ganun. Calling. Ang lalim naman nun. Ito na, I mean, ito na yung business. Destiny mo ba? And Alam mo also, hanggang ngayon, hindi ko masabing calling pero hanggang ngayon hindi pa rin ako sanay. Hindi, Or hindi pa nakakatawa. Natatawa ako sa sarili ko. Alam mo yon, kasi yung boyfriend ko ngayon ma-business, di ba? So siya talaga yung parang nag-guide sa akin all throughout. Hindi ko lubos maisip na CEO ka talaga, te. Ang kulit mo lang. Alam mo yun, pero basta as long as okay yung business, wala tayong tinatapakang tao, and may mga FDA ang ating mga product, safe sa inyo gamitin, and ayan, every launching natin, very successful. Okay na po ako dun. Kiray, kumusta ka sa parents mo? Ano nila tinanggap? Yun na nga, bibitawan ka na nila, ay may sarili ka na Umiiyak pamilya. mama ko, pero Oo. alam mo, tito, hindi pa ako niyayaya nung kasal nung binigyan ko siya ng 1 milyon eh. Oo nga. Diba, naalala niyo, yung binigyan ko siya ng 1 milyon. Tapos tinanong niya na kagad, kailan ka magpapakasal? Ay, wow, kailangan palang 1 milyon. Mama ko talaga mukhang pera. Ever since, alam niyo yan, mama ko talaga, hindi na May nagbago, mabait si mama. consistent. So gusto niya Consistent. talaga na rin mag-settle ka na. Hindi, akala ko nung una, na-carried away lang siya, na parang, wow, bakit binigyan ka lang ng 1 million? Kailan ka na agad magkakasawa? Ano yan? Pero, ready na siya, hinihinga na nga ako ng apo. Oo. Sabi ko, ako naman si alam niyo naman po, no, lagi kong natutuwa nga ako pag nakikita ko kayo talaga lahat kasi bata pa lang ako, very strict yan si mama. Bawal ako magka-crush. Kaya sabi ko, Lilit, wala akong crush eh. Hindi ako mahilig sa artista talaga. Never ako nagka-boyfriend ng artista. Hindi nyo, never nyo rin narinig na may nalink sa akin. Ano lang yun, for work lang yung mga naririnig-rinig nyo, pero hindi sa totoong buhay. No? Kasi ganun ka-strict yung mama ko. Pero nung nilet go na ako, sabi niya, kailan ka na magpapakasal? Kailan ka na mag-baby? Parang, ay, ako pala yung Hindi pa ready. kasi parang ako ngayon yung alam mo, hindi po ako Pressure. ready kasi tingnan mo, wala pa nga kaming bahay, nag-iipon pa lang, so wala, in-enjoy lang namin, pero boyfriend ko po talaga gusto na, mahilig sa bata yun, mahal na mahal yung mga pamangkin.